Warning, the following content may contain elements that are not suitable for some audiences. Viewer discretion is advised. Good morning mga ka-Ergan. Akala natin di na tayo makakapag-hunting. Pero pasalamat tayo ng malaki. Pinahiram ulit tayo ng laruan ni Sir Roy Arcibal. Pinaayos lang niya. Pinabawasan para gumaan. Nilagyan pa ng customized na balot para hindi magasgasan. Napakapulido ng pagkakagawa nito mga ka-Ergan. Napakakinis. Wala kang makikitang nakaangat dun sa customized cover na nilagay. Sa ganitong trabaho, makikita mo na gusto ng maker yung ginagawa niya. Shout out sa nag-ayos nito kay Idol Buboy. Doon sa mga gustong magpagawa ng ganitong customized na balot ng laruan mga ka-Ergan, PM nyo lang ako para ma-refer ko kayo sa kanya. Good morning ulit mga ka-Ergan. Nasa hunting ground ulit tayo. Susubukan natin yung laruan ni Sir Roy kung may tatama pa natin. Halos 2 weeks kasi tayong hindi nakakapag-hunting. Para hindi tayo mabasyo, dito tayo sa paboritong spot pupunta. Ito yung spot na lagi nating pinupuntahan pagka gusto nating makasigurado na may uuwing pang-ulam. Medyo malapit lang to sa may kalsada. Humigit kumulang 100 meters lang yung akasya na yan. Sa kabila niyan yung pupwestuhan natin. Yung akasya tsaka bayog. May taguan na tayo dun. Ayusin na lang natin mga ka-Ergan. Stay tuned lang po mga ka-Ergan. Samahan nyo ako sa hunting adventure natin ngayong araw. Sana may mauwi tayo pang hapunan. Andito na tayo sa spot mga ka-Ergan. Naayos na rin natin yung taguan. Medyo nawasak kasi. Tinayo lang natin. Tapos dinagdagan natin ng konti para hindi tayo maaninag ng mga target natin. Doon banda natin nilalagay yung speaker para may matawag tayong mga water birds mamaya. May sabog tanim kasi sa kabila niyan. Ito yung pwesto ng speaker mga ka-Ergan, no? 30 meters mula doon sa akasya tsaka doon sa bayog. Kung makikita nyo, nasa pagitan nila yung taguan natin. Dito tayo pupwesto ulit mga ka-Ergan kasi madalang yung mga ibon ngayon. Mahirap humanap ng magandang spot. Kagandahan kasi dito, pwedeng water birds, pwedeng bato-bato yung target natin. Nasa loob na tayo ng taguan mga ka-Ergan. Hindi masyadong maayos yung taguan natin kasi minadali natin yung pagkakagawa, pero di naman na siguro nila tayo maaninag dito. Sa kanan natin yung akasya. Gagawa na lang tayo ng butas dito para do sa laruan ni Sir Roy. Tapos do sa kaliwa naman yung bayog. Then dito sa may harapan yung pinaglagyan natin ng speaker kung sakali na may lumabas na water birds. Diyan natin banda ilulusot yung laruan ni Sir Roy. So yun mga ka-Ergan, stay tuned po. Shoutout kay Sir Roy at saka kay Sir Noel. May mga kliyente na tayo mga ka-Ergan. 2. Di pa tayo nagpatunog ng speaker, may dumapo na. Sa pool, may kasunod kaagad mga ka-Ergan. Sus, walang bahala. Buti hindi pa lumipad. 2 sila mga ka-Ergan. Meron pala sa ibaba, pero yung nasa taas ang bibirahin natin. Bagsak. Nakadalawa na tayo mga ka-Ergan.
Merong red colored sa may akasya. Bagsak ulit mga ka-ergan. Sinuswerte yata tayo. May zebra dove sa may ipil. Oh. Kaya lang naka-cover. Hindi natin tinamaan. Buti lumipat lang sa may kawayan. Yun, sa ulit mga ka-ergan. Merong red colored ulit sa akasya. Parang nakalipad pa mga ka-ergan. Kaya pa tayo nagpapatunog ng ruwak-ruwak. Ngayon lang may lumabas. Nasa 45 meters. Sa pool mga ka-ergan. Pero tumakbo pa oh. Ito, malapit mga ka-ergan. Spotted that. Bagsak yung tok mo mga ka-ergan. May spotted ulit mga ka-ergan. Ito sa binagsakan ng kasama niya. Doon siya tumapo. Pintis. Hindi pa siya lumayo mga ka-ergan. Yun, sa pool. Headshot mga ka-ergan. Lumabas na tayo ng tagal mga ka-ergan. Pwede na yung mga tinamaan natin. Sana lang makuha natin lahat. Pati yung huli nating binaril na spotted dove. Yan yung tukmo mga ka-ergan. No? Ang laki nito. Ang bigat. Tapos meron pang zebra dove dito. Ayan mga ka-ergan. Alam ko dalawa yung binaril natin dyan. Kunin muna natin sa pang spotted. Ayan o. Na headshot to. Ayos mga ka-ergan. Dito pa lang sa tukmo. Sold na tayo. Kunin pa natin itong isang zebra dove. Sa may lalim ng bayog. So pang-apat yan sa napulot natin. Sayang isang colored dove mga ka-ergan nakalipad. Pero yung barako ito napuruhan natin. 5 yung napulot natin mga ka-ergan. Yung ruwak-ruwak di natin mahanap. Nakalayo pa pero solid naman yung patama natin kanina. Okay na rin to. Hindi tayo nabokya mga ka-ergan. 5 piraso ng tobats ang iuwi natin. Ang tataba nito. Solve na rin yung panghapunan natin mamaya. Pauwi na tayo mga ka-ergan. At daanan natin yung tikling. Birahin natin. Diyan natin nabaril yung tikling mga ka-ergan. 3 sila nakahilera dyan. Pero yung pinakamalapit ang bindera natin. Medyo tumakbo pa dito sa may palayan. Madali lang nating mahanap kasi maliit pa tong sabog tanim. Ito siya mga ka-ergan. No? Bulik. Kakulay pa nung palay dahil nasusunog sa sobrang init. Ayan ang taba nito mga ka-ergan. Pang-anim yan sa iuwi natin. Okay na rin. Sulit na yung lakad mga ka-ergan. May pang-ulam na tayo. Ito na yung mga nahuli natin mga ka-ergan. Hinimay natin. Tinanggal natin yung buto. Nilagyan natin ng sibuyas at saka liver spread. Hinalo natin mabuti. Ipiprito natin yan para maging pastil na tobats. Pagka kasi pinrito mo yan, magiging malutong, mas masarap. Thank you po sa panonood, especially to Sir Roy Arcibal and Sir Noel. Thank you, thank you.